ng So currently we're having our first time ever again, what we call the CAS or CAS. This CAS training will bring you a lot of cash. Okay. Ito yung ating Clarity and Activation Series. Pero bago tayo magsimula, gusto ko lang po ipaalala dahil po punong-puno, nagkakapalit na po ang mga muka ng nasa likod. Maawa po tayo sa kanila. Okay, kaya okay lang ba yung mga chairs that are being reserved, baka pwede pong paupuin natin yung mga nandito na. Baka may mga upuan pa pong may mga cellphone. Napakarami naman nilang nasa CR. Nagkasabay-sabay. Nasa na yung mga kasama ninyo? Papasukin na, upuin na po yung mga kasama. Wala tayong reservation of seats kasi marami na po tayong mga nasa likod na halos magkapalit-palit na po ang mga itsura. At the same time, okay lang bang ma-request yung mga medyo nasa, baka may mausog-usog pa ng konti, wala na ba? Wala na, no? Yan na talaga yun. Huwag kayong mag-alala kasi in the next coming few months, no? Konting-konti na lang. Ito pong pader na to, iaangat na po yan. Oh! Palakihin na po natin ang ating office, ang Ascender International. In fact, kanina lang may kausap na rin ako. We're looking at our office at Cebu City. So abangan ninyo kasi marami tayong mga kaganapan in the next coming few months with Ascender International. And today, as we promised, yung ating Clarity and Activation Series, it's not only live but also online. So, kasama natin yung mga nanonood ngayon through our Zoom. Pakikaway naman. Hello! Kaway-kaway kayo dyan sa camera ngayon. Ayan, ha? So may mga kasama tayo in different places, different countries. Ang ultimate purpose, pakisabi nga, Clarity and Activation Series. Ang idea, the reason why we started this is because we want each and every one of you gumaan yung pagbibusiness, gumaan yung pag-network ninyo. Okay ba yon? Most of the people ang challenge is magaling silang mag-refer, magaling silang mag-funnel, magaling silang mag-lead generate, magaling silang mag-present, magaling silang mag-close, but their problem is yung duplication. Ang problem is kaya nilang mag-close ng deal, pero pag mag-close na sila ng deal kapag member na yung mga new members nila, ang challenge paano i-duplicate to become a basic network member or network leader. So ang idea, kaya clarity, because ang kulang ngayon na kailangan ng networking industry is clarity. Pakisabi nga, clarity. Kailangan ng liwanag. Hindi dapat yung pag-join, ang tanong, anong gagawin ko? Ang gusto natin, pag-join ng mga napa-join nyo, mga pinangakuan, mga kinausap, mga sinabihan, importante na pag-join nila, maliwanag at klaro ano ang next na gagawin nila. Are you following? Yung next step to move forward in their business journey, their next step to move forward on their entrepreneurial journey. Dapat maliwanag yun. Kaya dito, ibibigay natin yung clarity. Pakisabi ulit, clarity. And then the next, we need to activate them. Pakisabi nga, activation. Pakitapik yung katabi mo, paki-activate. Hoy, activate daw. Baka makatulog yan, ha? So, we need to activate. Bakit kailangan i-activate? I-activate natin sila kasi ang ultimate goal, pag natapos po natin itong CAS na to, this is happening weekly. First is Launchpad and then Thursday, may second look with Sir Jed. May strategic connection with Sir Joseph on Friday. May conversation that converts with me every Saturday. Pag tinapos natin in 1 week, ang ultimate goal, pag natapos yung CAS ng lahat ng bagong PE ninyo, bagong enrolled ninyo, lalabas sila sa CAS that they are already ready, sumabak na as a network leader. Okay ba yon? Basic networker na, ready nang sumabak, excited na with full energy. Okay ba yon? Yun ang goal natin. So sa lahat ng sign up, basta bato lang ng bato dito sa duplication system natin. Yun ang ating clarity and activation. Okay ba kayo doon? It's part of our IPS. Sino dito yung nakakaalala ng IPS? Taas ang kamay. Ano yung ibig sabihin ng IPS? Ba, galing ah. Nakinig kay CSO nung event ah. Ayan, yung iba dito actually running na sila with IPS. And yung iba naman, they just firstly heard about the IPS, yung ating Infinite Prospecting Solution. Last grand launch, in-explain niya ni
CSO Joseph Lim, di ba? Ang first ng part ng funnel natin, ng production line natin is targeting. Pakisabi nga targeting. After you target, what's next? Ano next ng target? Expose. Kasi ang target, ang pinaka-goal is to create leads, to create unlimited prospects. Tuturo sa atin paano ba humanap ng napaka-unlimited prospect, warm or cold yan. And then expose. Yung the exposure, iba't ibang conversion funnel, iba't ibang way, iba't ibang spills, iba't ibang scripts kung paano mag-convert ng iba't ibang background the business. And then after conversion, pag-pay na, anong next? Alignment. Ito pong CAS natin is part of the alignment ng IPS. Maliwanag? Ito yung pag-a-align natin. Pagpasok nila, merong gagawin kagad, ma-align natin. After alignment is what we called multiply. So para mabuo yung team, makapag-build ka ng team. Target, expose, align, and multiply. Naalala nyo? So yun yung ating infinite prospecting solution. In the next coming few months, papaikutin natin yan. Kaya nga, nakaka-excite to kasi this is gonna be creating infinite of results sa lahat ng sasabay. Sino yung mga ready sumabay sa IPS? Sasa kamay! Yan. So you'll never see a networking company that have these solutions, unified solutions like this. We will never stop. We will never stop to create mga solution na to para po sa inyo yan. Ang goal natin, mapagaan at mapadali ang pagne-network ninyo. Okay ba yon? Yan. So palakpakan nyo ulit yung mga katabi nyo for being here today. Eto na. Ready na tayo? Ready na? Ready na, boss? Okay, without further ado, simulan na natin. We're very, very excited to launch our CAS or Clarity Activation Series as part of our alignment ng Infinite Prospecting Solution. This is our day one. This is gonna be happening every Monday. Kaya every Monday, on-site and online tayo. Pwede nyong ulit-ulitin, pero ang ultimate natin na dapat pinapa-attend yung mga bago nyong sign up for the week. Okay ba? Basta may bagong sign up for the week, attend kagad ng Launchpad. Kaya nga siya Launchpad. So without further ado, to commence and start another history in the making at part ka ng history, palakpakan mo yung katabi mo. Ha? You are part of the history of our first Launchpad today. Without further ado, let's welcome tayo tayong lahat. Mga kaibigan, our Chief Executive Officer to launch our Launchpad, Engineer Jose Gonzalez. Thank you, Migo. Thank you, thank you. Good evening. Ayan, pwede na po mo po. Ayan, thank you for supporting our first ever Module 1 Launchpad. Palakpakan nyo naman yung mga sarili nyo for coming. Thank you, thank you. I'd like to, of course, especially mention yung mga founding partners natin. Palakpakan nyo naman yung mga founding partners. Wala po kayong lahat kung wala yung mga founding partners, kaya palakpakan nyo sila. Ayan. Well, of course, this is a very important day because dito natin ilalatag, dito natin ipapakita yung paano magiging mabilis yung tinatawag na turnaround ng mga bagong pay-in ninyo to being a basic networker. Because primarily, a lot of people, ang problem nila sa networking, marami kayong napapa-pay-in, excited, pero the following week, the following day, actually, in general to sa buong MLM landscape, hindi nila alam kung ano gagawin the following day or the following week. Tama ba? And part of the unique value proposition of Ascendra is the Clarity Program. Ibig sabihin, ang goal natin, kahit napakasimple o walang alam, novice sa networking, ang gusto natin matutunan nila yung basic. Para the following week, meron na kaagad silang tinatawag na activity. Because pag may activity yung tao, may ginagawa, and they are busy building their team, their network, yung chance para mag-quit nalilesen. Kasi an idle mind is a devil's playground. Ibig sabihin, yung distributor, yung bagong pay-in, pag wala siya masyadong ginagawa, yung temptation, walang development na nangyayari sa kanya personally or sa grupo niya, ang lakas ng temptation para mag-quit. And so, one of the things that we found out in this business is that if you give people the clarity, hindi na motivation eh. Siyempre, kailangan motivated ka. Pero if you give people the clarity, yung movement nagiging natural. And so we would like to launch this with the founding partners, with the success partners and growth partners, for you to be able to see our direction moving forward, especially
launch lang officially ng Ascendra International. Sabi nga ni Miko, 1 week pa lang tayo, kaya happy 1 week sa inyong lahat. Ha? Nasa pioneering stage pa rin tayo, and we're very proud because of the support that we've received during that day. And naniniwala kami yung mangyayaring posting nyo baka tumagal ng 1 buwan. Kasi mayat maya si Aldem post ng post. So anyway, I'd like to of course especially mention bati mga nakikinig natin all over the Philippines and all over the world, especially yung mga fans natin dyan sa Europe. Kasi yung mga fans natin sa Europe talagang bago pa ako makapunta sa Cebu, nauna na napuntahan ng BOD yung Italy. Hindi pa ako nakakapunta sa Tacloban, nakapunta na kami. Nasa ba si Toby? Huwag ka maingay. Hindi, biro lang. Si Toby, one of our organizers in Europe, because she's been working in Europe for the last 38 years. And nung last week of January when we went to Italy, isa siya sa may pinakamalaking grupo ngayon sa Europe. Nagkataon naman bakasyon niya. Kaya nandito siya, bakasyon niya and everything. Pinapakyaw niya na yung tin. So, wag kayong maglala, hindi tayo ma-out of stock. Medyo, ano yun? May bumili? Ganyan pag may bumibili. So again, Launchpad, dito natin gagawin. Kaya siya tinawag na Launchpad kasi dyan magte-take off yung unang series natin. Tulad ng sinabi ni Miko, this is 1 out of 4 para magkaroon kayo ng basic understanding what is real network marketing, especially sa mga bagong pay-in. So let me begin, ladies and gentlemen. And again, I'd like to honor, of course, all our OFWs who are listening all over the world. Well, networking. Marami na nagde-network dito pero pag pinadefine sa inyo ano yung networking, ano karamihan ng sagot ng maraming tao? Alam ko na yan. Ano? Recruit. Yung recruit mo, magre-recruitan. But honestly speaking, we want to ascend to a new era. Kailangan by heart, alam niyo yung definition ng network marketing. Network marketing is a system of moving products from the manufacturer down to the end consumer through a network of users, retailers, and net builders. Kung paano yun, i-rewind nyo na lang sa live mamaya. Sistema siya. From the manufacturer or from the factory or manufacturer down to the end consumer. Na imbis na traditionally, dadaan sa retail stores, okay? Kasi dinadaanan ng mga produkto saan? Una, dadaan sa wholesalers. Tama? Tapos dadaan sa mga middlemen. Dadaan sa retail stores. Saka ngayon ibibenta sa consumer. Networking, binabypass lahat to. Iisang entity na lang ang binabagsakan. Ang tawag, distributor. Tapos ito magbebenta, magtutulak sa consumer. Yan po ang networking. Hindi recruit. It's a system of moving products from down to the end consumer through a network of users. Kasi itong mga distributor, pwedeng maging user ng product muna. Kaya si distributor mismo, ikaw mismo, user ka dapat. Uminom dapat kayo ng barley. Alam niyo dapat na mas matamis yung barley fusion sa barley. Sa best barley. Kasi nung pagpunta natin nung launch, sa grand launch, may narinig ako, ay ang sarap pala nito. Hindi niya alam na masarap. Member na yun, ha? So dapat user ka din. Kasi hindi ka magiging good pusher kung hindi ka good user. Yung iba naman, pag nag-join, hindi naman pagyaman ang gusto nila. They know a lot of people who might need our products. Nagiging retailer sila. Gets nyo? Magbebenta lang. Pag meron kayong na-invite dito sa business at ang gusto magbenta, huwag nyo i-discourage. Because a lot of people, pagka may nag-join, sasabihin, ayan, gusto ko dyan benta. Alam mo gagawin ni networker? Wag ka magbenta-benta, mag-recruit ka. Meron po talagang category na retailer. Magaling magbenta. Yun talaga ang profile niya and hindi nyo kailangan pigilan yun. Are we clear? At meron talagang tinatawag na NB, network builders. Ang healthy network, many users.
several retailers, and few network builders. Yaan ang healthy na network marketing organization. Maraming gumagamit. Saan katerba gumagamit? Marami ding nagbebenta at kahit few leaders. Bakit few leaders lang? Kasi itong leader na to, magbibuild din naman ng organization yan ng mga users, retailers at network builders. Are we clear? Ang tunay na acid test network marketing is this. When I say acid test, ito yung talagang totoo kung matetest mo yung network marketing kung stable siya. Habang magbibuild kay network. If recruiting stops today, will you still make money? Ulitin ko pag nahinto ang pagre-recruit sa organization, sa Ascendra for example, huminto ang pagre-recruit, kikita pa rin ba yung mga leaders o hindi na? Pag ang sagot po, kikita, then it's a good network marketing company. But if recruiting stops today and nobody makes money, then that is recruiting based only. So, sa mga leaders na nandito, pag nagbibuild kayo ng network at puro recruit ang nature ng negosyo ninyo, at nag-stop ang recruiting, zero pay-in, at dahil dun lang ang business mo, zero rin ang income mo. Then it's not a healthy network marketing business. Para siyang pyramid. Papayin ka lang ng papayin. Wala kayong pakialam sa produkto. And that's the reason why a lot of other network marketing companies bagsak ang presyo sa kung saan-saan. Kasi walang pakialam sa produkto. Hindi nilalaklak, hindi iniinom, hindi binubudburan. Yung iba sa kasi gawin nyo yung barley, unahin nyo yung powder, saka kayo magtimpla, tapos magagaganyan kayo. Biro lang, biro lang. Para maiwasan yun sa Ascendra, you know for a fact na pag may bumili ng package, anong gagawin niya dapat? Inumin. Pag bumili, inumin. Pagka binili executive, inumin at ibenta. Pero wag inineglect na gumamit. Kasi minsan, ang hack natin para bumilis ang network nyo, sasabihin mo kay partner, di ba kabibili mo lang, mag-recruit ka na din agad. Hindi mo sinasabi, ma'am, yung binili nyo pong associate, gamitin nyo po yung produkto. Pagamit nyo po sa family nyo. Kasi ang inside story nun, sa likod nun, sinasabi mo sa kanya, sana maging addict kayo sa product. Pinapa-addict mo. Kasi kailangan magkaroon ng maraming users. Can you imagine if the network is only networkers like they're just getting pay-ins, registrations from everywhere, and nobody just take the products for granted? Everybody's just taking the products for granted. Can you imagine what kind of business are you gonna build? Kaya kung negosyante ka, at tunay na networker ka, at sincere sa puso mo na tumulong, pag may bumili ng product, paggamit mo. Para, uulitin ko, maging addict sa product. Dahil pag naging addict yung pamilya sa product, sure na reorder mo. Clear? Ang sinasabi ko lang dito, huwag nyo masyadong ididiretso sa networking na recruit agad. Paggamitin nyo, kasi panalo ka rin naman pag gumagamit sila ng product eh. Ang goal niya, Ascendra, is very simple. We will add up more products every year. Ang goal natin, 3 products. Our goal is this, a touch of Ascendra in every Filipino home. Kada bahay, isipin nyo kung may Ascendra product. Tapos kasama ka sa Ascendra. Very soon, maglalabas ng kape. Si CFO ang in charge dyan, tsaka si Tin, the BXPDO, our Brand Experience and Product Development Officer, si Tin. Imagine this, na may grupo ka. Umiinom ng kape yung libong grupo mo. Taga-Ascendra. Ano iinuming kape? Siyempre, kape ng Ascendra. Pag kopi ko inunom niyan, itulak nyo. Taga-Ascendra, binibili, kopi ko. Umiinom ng kape. Tuwing umaga, pwede ka imagine the power of network marketing. I've been in this industry 30 years. I've enjoyed this already. Umiinom ng kape, grupo mo. Pagising mo sa umaga, isipin mo 1,000 grupo mo, 5,000, 10,000 of your group, drinking coffee every day when they wake up.
Ano impact sa'yo nun? Hindi pa lumalabas ng bahay, kumikita ka na. Pwede kang mag-compute. 5%, 5%, 5%, 5%. Di ba may 5% ka ron? Saan ka makakita ng gano'ng negosyo? Magsasabon. Maliligo eh. Kalalabas lang ng sabon natin. Ang bango po ng sabon. Hinihintay ko lang yung LTO, nung cosmetic, LTO, License to Operate from FDA. Ginamit ko ng isang araw. Ang bango. Magsasabon. Leader ka ng libong grupo mo, naliligo ka. Imbis na kumito ka, iba-iba pumipito, kaya kumakanta. Pwede ka mag 10%, 10%, 10%, 10%. Nagets nyo? Bago umalis ng bahay, ano gagawin? Magpapalakas. Either barley, best fusion, or best barley or fusion. Iinom. Lalaklak ng 2 Omega Life kasi may allergy. Bukod sa may allergy siya, may rayuma pa. Pinakyaw. Mataas pa cholesterol niya. Nervyoso pa. May anxiety, kaya nakakatulong yung ating for nervous system. Uminom ng 2. Bago umalis ng bahay, nagkape, nagbarley, nag-omega. Nagsabon pa. Nagbaon pa sa bag. Tapos ikaw ang leader, ang laki ng grupo mo kasi in-educate mo, gumamit ng product. Kung ang education niyan, mag-recruit lang, di inom ng product. Alam nyo ba na ang customer nyo, buong grupo nyo? You don't need for other customers elsewhere. Own group actually is your own customers. Take care of them. Si user, gumanda pakiramdam. Ang galing magkwento niyan pag gumanda pakiramdam. Pag networker lang at nagsisimula, walang kita yan. Ano ikukwento niyang exciting? Wala. Pero pag gumaganda pakiramdam niya, excited siya magkwento. Makakakwento ng resulta yan after 1 month, 2 months, 3 months. Hindi katulad ng product, unang linggo pa lang na inom niya, maganda na kagad ang pakiramdam niya. Are you with me? Yan ang networking, gumagamit ng product. Pero magsisimulang gumamit, ikaw muna. Kaya kita ko dito yung hindi umiinom ng barley. Namumula ang mata, laging pagod, pagka dumaan dyan, bagsak ang balikat, walang energy, kaya makikita yan pag umiinom kayo. Are you with me? Now, what is network marketing, ladies and gentlemen, is that this is a great equalizer. Bakit siya great equalizer? That is the best definition of networking. Ayoko nang paligoy-ligoyin pa, pero while you're building your business, at least alam niyo yung atake. Na hindi lang kayo nagre-recruit. Na yung nare-recruit yung organization can be your customer base as well. Because pagka puro lang kayo network, puro lang kayo recruit, hindi nyo na ma-maximize yung 100% efficiency. Hindi nyo na ma-maximize yung 100% capacity pinasok ninyo. Are you with me? Gamit ka ng product, gamit yung grupo mo ng produkto, and then we will all be effective networkers if we... Are we clear? Why network marketing works today? Well, it's been working for the last 60, 70 years. And why it will work today? Mga kaibigan, people nowadays want more freedom. Sabi mo, freedom. 8 to 5 jobs, ito po para dito sa mga baby boomers ng araw eh. Especially after the war. Yung mga pinanganak after the war are called baby boomers. Booming ang economy niyan. That's why at that time, ang pinaka-best opportunity ng maraming tao, magtrabaho na magtrabaho. Which is good. Wala pong masama sa pagtatrabaho. Walang masama sa pagiging employee. That's really good. Pero you and I know that if you want to become financially free, dapat maging entrepreneur ka. Dapat magnegosyo ka. Are we clear? Dito, maraming opportunity. Mag-aral ka, magtapos ka, galingan mo, graduate ka, honors ka and everything. Ang ganda ng opportunity dito. Marami ring naging financially free sa stage na yan. Unfortunately,
hindi equal ang labanan sa employment. Palakasan, may kapit. Tama? Hindi equal. Logo pa lang ng diploma mo. Ang katabi mo nag-a-apply, Lasal, UP, Ateneo. Ikaw ang diploma mo, ano nakalagay? Mababa ang paaralan ng lumang bayan. Mababa na, luma pa. Paano mo sasabayan to? Tama ba? Paano mo sasabayan yan? Ngayon, pag nagpaaral yung mga mayaman sa school, hindi naman para tumalino mga anak nila eh. Nagpapaaral sila sa mamahaling school para sa koneksyon. Para sa network. Dati na pong ginagamit ang word na network. You go outside, you meet a lot of people, you join an organization. What is your purpose? Network. Bakit ka maglalaro ng golf? Para magkaroon ng bagong network. Ang networking, hindi lang network marketing. Networking is connecting to people. Are you with me? Why it will work today? Ladies and gentlemen, unprecedented in the history of mankind. People nowadays are more connected than ever. Ang tao daw ngayon, mas konektado na kesa noon. Bakit? May internet, may Facebook. Dati, ang alam mong kaibigan, kapitbahay mo, kalaro mo, kasyatong mo, etc. Nakalaro ba kayo ng syatong? Hindi tunay ang pagkabata mo pag wala kang syatong. Kaya sa mga hindi naka-experience syatong dito, kulang ang childhood mo. Anyway, ba't ba napunta sa syatong? Ang tao ngayon, more connected than ever. Bakit mag-work ang network marketing? Because ladies and gentlemen of internet and everything, ikaw, ako, lahat tayo may unlimited prospect sa buong mundo. Limsi, ilan ang napapayin mong hindi mo kilala? Lahat ng mga prospect ni Limsi, hindi niya kilala. Why it will work? Kasi kahit hindi mo kilala, makukuha mo ngayon with the power of online marketing, especially sa ginagawa nating switch on. Kaya dito, hindi na yung katulad ng reason ng iba, o pwede dyan, sir. Bakit? Ako kilala. Ngayon, ilan ang friends mo sa Facebook? So the potential is really unlimited. So number one, why it will work? People want freedom. People want more freedom. They have their jobs. Bakit mag-work to ngayon? Isipin mo panahon ngayon, huwag kang magtapos, pero influencer ka, yayaman ka pa rin. Dati hindi pwede to during the baby boomer era. Ngayon, kahit di ka nakapagtapos and everything, kaya maraming shortcut ngayon eh. Lalo na ngayon, ang dami nagiging affiliate, ang dami nagiging content creators, ang dami nagiging influencers. Makahanap sila ng tamang niche, target market, take off kaagad sila. Hindi mo na kailangan ng diploma ngayon para umangat sa buhay. Hindi ka tulad dati. Pero sa mga nag-aaral, huwag kayong mag-i-stop. Alam niyo kung bakit? Kalaban namin nanay niyo pagka nag-stop kayo. Baka maging principal na naman ako dito. Sa previous company, nilapitan ako ng nanay eh. Sabi sa akin, ba't niyo inaalaw yung 16, 17 years old na magtrabaho, mag-networking? Kinakausap ko yung nanay para akong guide. Pinaliliwanag ko sa kanya yung opportunity. But ladies and gentlemen, as time goes by, people will be educated. They will know that working for someone else is not enough to get their dreams. People would want to become a part of a system. Gusto nila maging entrepreneur. Gusto nila maging part ng something that they can really be good at. Something that they can become bigger than themselves. Something na kahit wala kang background, pwede kang umangat. Kahit hindi ka nakapag-aral, pwede kang umangat. Bakit ito mag-work? Because network marketing is a great equalizer that it does not, hindi siya nakikialam kung anong background mo. Walang pakialam to kung saan ka nang galing. Kahit hindi ka nakapag-aral, basta matuto ka dito ng proper skills, aangat siya. Bakit siya mag-work? Ladies and gentlemen, hindi na ngayon secured yung tinatawag na trabaho. Hindi na siya stable. A lot of people are going out of their work.
Ang daming nawawalan ng trabaho ngayon. Bakit? Pinapalitan ng automation. Pumunta kami sa China. Alam niya, nung mga kasama ko sa Shanghai, may nakasabay kami sa elevator. Robot, ganito kaliit. Parang water dispenser, ganun din itsura niya. Tapos automatic, hindi namin alam, pag nasa 5th floor siya, magtikling yung 5th floor. Lalabas yung robot. Sa loob, merong pagkain pa-deliver dun sa kwarto niya. Hindi na tao nagdi-deliver. Robot. Can you imagine? Ang tao napapagod. Ang tao binabayaran. Ang tao mareklamo. May attitude pa ang lintik. Robot, oh. Sino kasama ko sa Hong Kong? Di ba, Tanya? Kasama ko dito. Ito, di ba nagdi-deliver? Sabay namin sa... Ang galing eh. Liit lang niya, oh. Yung isang Pilipino kinakausap pa eh. Hi, robot yan, hindi nagsasalita. Why it will work? Because a lot of jobs will be replaced by automation. Why it will work? Because ang tao napapagod na, nangangamuhan. Bakit siya mag-work? Because uulitin ko, marami mga tao ngayon, hindi na lang nila gustong kumita. Gusto nila magkaroon ng comfort sa buhay. Bakit siya mag-work? Ang daming pagod na sa pagtatrabaho. Ilan ba dito naka-experience? Araw-araw ka nagre-reklamo sa trabaho, sa sweldo, sa kumpanya, sa boss mo, pero araw-araw pumapasok ka pa din. Get the idea? There are only 4 ways to make money. Employment, self-employed, business, or investors. The richest man in the world belongs to the right side of the quadrant. Yung laging kapos, nandito. Again, wala pong masama dito. But if you stay here always for the rest of your life, ladies and gentlemen, you'll never get the kind of freedom na gusto mo makuha. Pag nag-network marketing ka, ang network marketing nandito po, NM, nasa business siya. Wala siya sa self-employed. Magiging self-employed ka pag ang ginawa mong grupo, sa'yo lang nakadepend sa lahat. Are you with me? Kaya dapat may retailers, may users, para kahit hindi ka nagre-recruit, kumikita ka. Pag ang nagawa mong business dito, kaya ka kumikita, recruit ka lang, pag huminto ka, hihinto ang kita mo, ang tawag sa'yo self-employed. Ang self-employed kasi parang doktor, parang dentista, parang lawyer. Pag walang kliyente, walang pasyente, wala nang kita. Ang network marketing, ganun din pag ang ginawa mong grupo, puro recruit. Kaya dapat magkaroon ng leverage. Sabihin mo, leverage. You must be able to multiply your time through others. Clear? Pag ikaw nag-network marketing, nakatawid ka na sa kabilang quadrant. Kaya tapikin mo yung katabi mo, nakatawid ka na. Alam nyo, sabi ni Robert Kiyosaki, maraming tao nahihirapang tumawid. Hindi dahil mahirap tumawid. Maraming hindi makatawid kasi it's against their core values. Ano bang core values ng maraming nandito? Magtrabaho, mag-apply, go to school, get good grades, and go look for good job. Job. Ang mindset, job. And that's why if they sit down in the seminar room, pinag-usapan business siya, job. Hindi kayo magkatugma talaga eh. Kahit magtatambling ka na sa paliwanag, hindi maniniwala. Ang mindset, ang core values, work for someone else. While dito ang pinaliliwanag mo, become your own boss. Kaya kayong nakatawid at komportable na kayo dito, hindi dahil nahirapan ka, babalik ka na. Ganun talaga sa una. Pag bago ka sa isang teritoryo, mahirap. Hindi ka sanay. Yung core values mo, lahat, yung skills, hindi ka sanay eh. Pag tumawid ka rito, maniwala ka sa akin, mahihirapan ka sa una kasi hindi ka naka-built that way. Kaya mahirap sa una. Pero sa una lang. Tagalan mo lang siya. It's okay. Pero resist the temptation to ever going back. Andito ka na eh. Maraming tao hirap na hirap dyan eh. Sa pagtawid pa lang, hirap na hirap sila. Ikaw nandito na, huwag mo nang hahayaan yung sarili mo makabalik pa. Kaya pag uwi mo mamayang gabi, at ang daming kumakantsaw sa'yo, sabihin mo sa kanya, nakatawid na.
Boy. Ha? Pag sinabing, saan tatawid? Diyan sa EDSA, tumawid ka. Huwag mo ituturo to. Pagpasok nyo sa network marketing, pagpasok nyo sa Ascendra, may sistema na? May sistema na? May product na? May IT na? May marketing? May compliance? May legal? May sales? May gwardiya? May seminar room? May nagsasalita? May mentor ka? May coach? May R&D? International pa? Magkano puhunan mo? Tatamaan ka talaga, MC. Gets nyo? Makipag-partner ka sa Ascendra. Ascendra plus you, magpa-partner tayo sa business. Ang ambag mo sa negosyo, pinakamalaki na, 200,000. Kami, IT, renovation, pasweldo, kuryente. Kanina si Wancho nagpabili pa ng kung ano-ano para sa equipment namin ngayon, para maganda sa light. Inventory, warehouse, milyon-milyon ang puhunan. Ang ambag mo sa partnership natin, 200,000. Yung iba dyan, 8.5 pa. Aray ko! Boy! Joining a network marketing company means partnering up. Partnering with a company who has millions of resources. Hindi lang resources dito pera. Pati talent. We've got to find the right talent. Ang pinakamahirap sa papagpatakbo ng negosyo, hindi naman puhunan eh. Puhunan, iuutang yan eh. Pinakamahirap sa negosyo yung idea and forming the right team with the right talent. Buti na lang kasama natin si Miko Imson, Joseph Lim, Francesca Fugen, Rancho. Si Wancho, si Jed, tawag namin dyan, Wancho. Forming with the right team, the founding partners who are here with us today. May coaches ka, may mentors ka. Magkano mag-enroll kay Tony Robbins? Magkano mag-enroll kay Gary Vaynerchuk? Magkano mag-enroll kay Francis Kong? These are really good people, trainers, guru. Dito, libre kang may mentoran. 8.5, puhunan mo. Tapos makareklamo, grabe. Tapos makautos dun sa staff, pabili nga. Ano po yun, sir? Isang barley. May sachet ba kayo? Pouch po, pouch, hindi sachet. O, para ka nakapag-partner sa isang multi-million na negosyante, pero pagdating sa kitaan, mas malaki pa ang kinikita ng distributor pero kumpara sa kumpanya. Calculate our marketing plan. Alam yung marketing plan natin. Magkano natitira sa kumpanya kumpara sa'yo bilang partner? Isipin mo mabuti. Yung retail profit mo is between 30% to 50% sa product. Sa package, ang daling computein. Ang direct referral nyo, 20% ka agad. Pag kumita ka neto, tatanggalan ka lang namin ng 10% because of the withholding tax. That we have to file for 2307. Empleyado, hindi ka nagbayad. Inventory, hindi sa'yo. Warehouse, hindi sa'yo. Gwardiya, hindi sa'yo. Payroll, hindi sa'yo. Legal, hindi sa'yo. Sa amin lahat. Pero kung makareklamo ka, boy. Now, I want you to appreciate your position. Because the truth is, subukan mo magnegosyo ng ganito. Subukan mo na ikaw mag-iisip, ikaw magte-train, ikaw lahat. I'm your CEO and I even hold the mic. I've even sick for the last 4 days. Hindi pa maayos na lamunan ko. But I don't mind. Mas importante yung mga taong magbabago ang buhay kaysa sa nararamdaman namin. Ganyan din naman yung apply nyo eh. Umatulog yan, alas 4, alas 5 na madaling araw. Yung iba sa inyo, nagchat-chat pa sa akin, alas 5 na. Ang tibay. We don't mind. I want you to appreciate yung opportunity. I want you to appreciate this. I want you to know that this is the best opportunity that you have right now. Because kung hindi mo to gagalingan, saan mo gagalingan?
Saan nyo gagalingan? Sa 8 to 5 job? Sa call center? Sa pagiging merchandiser? Pagiging contractor? Construction? I have nothing against those jobs. Saan mo gagalingan? Saan mo gagalingan? Sa pagta-tricycle? Saan mo gagalingan? Sa pag-housewife? Tama yun. But ladies and gentlemen, what I'm saying is that ito sa'yo. Ito sa'yo. Pag nahirapan ka, nag-build ka, ikaw ang makikinabang at walang iba. Gawin mo to 8 to 5. Gawin mo mag-work ka dito. Gawin mo dito mawala ng boses mo sa kakakausap ng maraming tao, lalo na pag nagsuswitch on kayo. Sino ba makikinabang? Kayo. May nagtuturo pa sa'yo, may nangungulit pa sa'yo, may nagme-mentor pa sa'yo. Minsan kulit ka na, ayaw mo na. Can you imagine an opportunity where you are almost giving up on yourself but your mentors do not give up on you? Minsan ayaw mo na maniwala sa sarili mo. Saan ka makakahanap ng environment? Ayaw mo na maniwala sa sarili mo, pero yung mga nakapaligid sa'yo dito, tinutulak ka pa rin na kaya mong gawin. Kaya mo magiging successful dito. Hanapan niyo ako ng ganong environment. Sa network marketing lang yan. Kaya ngayong nakatawid ka, huwag ka nang babalik. Hirap, balik na ako. Balik na. Nakatawid ka na. Huwag mong hayaan yung sarili mo. And now na nandito ka na, please do your best. Saan mo gagalingan? Alam mo, ang bilis ng panahon. Nag-uusap kami nila Miko. February kami nagluto ng kumpanyang to. 1 year na pala. This coming June 17, 1 year na yung coding natin, ang gulo-gulo natin sa JLIM office. Ang bilis ng panahon. You never have the same energy. Every new day is an opportunity for you. Huwag niyong sasayangin. Every day na nahihirapan ka, gets closer to your dreams. Huwag niyong titignan na pag nahihirapan kayo, palayo kayo ng palayo. Mali. Pag nahihirapan ka, palapit ka ng palapit sa pangarap mo. Why it will work today? Gusto ng tao ngayon, kahit wala siyang ginagawa, kumikita siya. Tama ba? Gusto ng tao ngayon, nagagamit niya yung kanyang technology. Tignan niyo mabuti. Leverage. Leverage, parami mo yung sarili mo. Halimbawa, tindahan o taxi. Para kumita ka na malaki sa taxi, dami mo yung taxi mo. Kaya lang, kailangan mo na maraming puhunan para magparami ng taxi. May tindahan ka, para lumaki kita mo, parami mo yung tindahan mo. Bakit malalaki ang kita ng mga general managers and everything? Kasi meron silang nasasakupan sa ilalim nila. Okay? Pagdali lang pala yung mga, hindi magparami ako. O sige, magparami ka. Babayaran mo yung mga kukunin mo, susweldohan mo. Saan ka kukuha? Sa network marketing, mangungumbinsi ka lang. Hindi siya laway ang puhunan, effort, pero can you imagine a business where all you do is talk and talk and talk and talk? Ano ba ginagawa ko ngayon? I talk and talk and talk and talk. Ano ginagawa niyo pag nagsuswitch on? Talk and talk and talk and talk. Pag naglalatag kayo, talk and talk and talk and talk. Kausap ka ng kausap ng kausap, hindi mo alam sa kakakausap mo, dumadami ka na. Nano puhunan mo? Talk and talk and talk and talk and talk. Sa labas, para magparami ng taxi, puhunan. Para magparami ng restaurant, puhunan. Dito, paano ka magpaparami? Kausap ka lang, kausap. Pag ayaw, di wag. Ang daming tao eh. Ang problema sa'yo, pag ayaw kasi, ayaw mo na din. Ayaw mo? Oo, ayaw ko na din. Gets niyo ako? Pero the truth is, tignan niyo mabuti to. Tignan niyo yung mga pinakamalalaking businesses sa buong Pilipinas. Ano yung pinakamalalaking businesses sa Pilipinas? Bigyan niyo ako ng example. SM. Oh. Tignan niyo mabuti tong SM. Leverage. Tignan niyo mabuti. SM Prime Holdings. Holdings company yan eh. May SM dito, malls. Merong BDO. May real estate sila, mga kung ano-ano, di ba? Merong BDO Life, etc. Sa SM, ang daming mall sa ilalim. Ang daming branches. Diyan bumibili yung mga tao. BDO, marami konti. Dami rin. Ano pa negosyo ng SM? Ha? Condo. SMDC. Ano pa? Yung mga Watson sa kanila yan.
Ano pa? Nasa power plant pa po yan. Ha? Alphamart, mga mart, etc. Ano negosyo niyan? Ano negosyo niyan? Bilog-bilog. Lusyutan. Ano negosyo nito? May PAL, may Asia Brewery, may PNB, Eton. Oh, ang dami oh. May mga bumibili dyan, may mga customer dyan, may mga ahente yan. Oh, school pa. Ano negosyo niya? Bilog-bilog. Ayala. Ayala Mall. Dami. Ano pa? Globe. BPI. Ayala Land. Ayala Street, kanila nga eh. Ang dami oh. Ano negosyo niya? Ikaw to. Magre-recruit ka. Pararamihin mo. 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 Ano negosyo mo? O di katulad ka nila na magiging sobrang. Ayan ang leverage. Oh. Yan ang leverage. Ito mga to nung ginawa para mabuo yan. Billion ang puhunan yan. They have billions in their war chest. Kaya mong tapatan yung billion nila? Laway lang. Tapos pag ayaw, ayaw mo na din. Gulo mo. Gets niyo ako? It's a great equalizer na yung opportunity ng mga mayaman, meron kayo. Yun nga lang, totodong effort ka. Kung dun ka na lang papantay sa kanila, ayaw mo pa bang gawin? Ayaw mo pa bang ilabas yung best mo? Diyan ka na nga lang papantay. Sa puhunan, di mo na kaya. Sa apelyido, di mo na kaya. Ano pa apelyido? Ayala. Nakakita namin ni Miko eh. Kumakain eh. Jaza. Sa hotel namin. Jaime Augusto Sobel de Ayala. Jaza. Ganyan tawagin niya mga mayayaman na yan. Acronym ng pangalan. Pag mahirap ka, ang tawag sa'yo, tutoy. Tawag sa'yo, dong. Dong, inday, day. Ang tawag sa mga yan, ano? Jaza. Si Ramongan, ang tinatawag. RSA. Yaman eh. Inigo Sobel, ano tawag? IZ. Galing. Pag mahirap ka, ano? Buy. Are you with me? Dito ka na lang, oh. Dito ka na lang sasabay, oh. Ayaw mo pang galingan. It's a great equalizer because those who have the opportunity, businesses, may papunan sila, ikaw wala, pero dito mo kayang galingan. And I can prove that to you. Bakit? Yaya sa abroad, umuwi for good kasi naging MC, naging millionaire circle sa Ascendra International. Ilan na napauwi natin for good? Ilan dito yung nag-join? Ano background yun nung nag-join kayo? Sino yung mga kilala? Si Nicole. Ikaw, Nicole. Alam mo ha? Ano background mo, Nicole? Gasoline boy. Ano tinapos mo? Grade 12. Saan mo ilalagay si Nicole na maganda laban niya? Sige nga. Nicole Center nga, baka hindi tanggapin eh. Kasi kailangan na fluent ka. Fluent ka ba, Nicole? You see? Gasoline boy. Anong sasakyan mo ngayon? EcoSport. Exports. Gasoline boy. Scripted ba to? Hindi. Kasama niya pa yung kapatid niya. Family business. Danley, saan ka dati? OFW si Danley. Dubai. Magkano sweldo mo, Danley? Wala pang 30,000, converted na. Ano buhay sa Dubai? Danley, saan ka nakatira?
Ilan kayo magkakasama sa kwarto? 8, double deck. OFW for good. Nakita, network marketing. Nandito siya ngayon sa Ascendra. Last week, magkano encashment mo, Donley? 6 digits. Ang daming pay nitong executive. The power of leverage. Ang dami pang iba dyan. Hindi ko na iisa-isahin. Mga purdoy nung araw. Poor. Ngayon, hindi na. Are you with me? Saan mo dadalhin yung mga ganito ang background? To have the same kind of opportunity, the same kind of opportunity that all those big guns, big people, hindi fair ang mundo sa labas eh. Pero sa network marketing, pwede kang lumaban ng patas. Paano mo pakakawalan to? That's why I'm telling you, you cannot fail in this business. Huwag kang papayag na hindi ka maging successful. You cannot fail in Ascendra International. You will have to do whatever it takes to become successful. Kasi ano choice? What choice do you have? Sila Nicole, sila Danley, kung hindi nila nakilala to, saan sila? Leonard, ikaw, ano background mo, Leonard? Ngingisi-ngisi ka dyan eh. Ha? Water boy saan? Paano ka tinawag na water boy? Nagdi-deliver po ng tubig. Ano tinapos, boy? Grade 7. Ilan taong ka na ngayon? Mukha kang 24 lang. Ah. Leonard, active na active sa online yan. Nilalike ko lagi yung mga post niya. Magkano income mo, Leonard? Encashment mo last week. Yung totoo. 10,000. Ilang araw yung 10,000? Isipin mo, yabang. Sabi ko, magsalita ka lang, huwag kang magyabang. 10,000. Can you imagine, ladies and gentlemen, nakadalawang direct, 10,000. Saan mo pag-a-applyin? Grade 7. Saan mo pag-a-applyin? And marami pang iba. That's why you guys have a big responsibility. Because every time you share this opportunity, hindi nyo alam sino ang pwedeng bago ang buhay. Tuloy ba tayo dyan? Yan ang leverage. Maganda sa leverage, minsan kahit mag-stop ka na, tuloy-tuloy pa rin ang kinikita mo. Halimbawa, pag nag-stop ka, ikaw to, di ba? Ito mga bilog-bilog na to, titigil ba? Ang networking nakakabaliw. Kasi pwede kang makakuha ng mas baliw pa sa'yo. Yung mas matayog ang pangarap, yung ayaw huminto, yung kahit awayin mo, kahit sabihin mo, huminto ka na, please. Sabihin nito, bala ka dyan, up. Up. Sige na, down. Bala ka. Gets na ako? Minsan kahit makakuha ka ng, minsan may makukuha ka namang hindi ganun kasigasig, pero siya yung makukuha masigasig sa ilalim. May miracle to, may power to eh. Minsan may makukuha kang agila, minsan may makukuha kang pipit. Pero yung pipit, pangkuha ng agila. Hindi mo masabi. Kaya consider everything a blessing. Huwag kayong, yung nakuha ko, tarat eh. Ganun lang yun eh. Pero minsan may makukuha kang agila. Are you with me? Network marketing works today because of collaboration. Ano yung power of collaboration? Yung industry natin, ladies and gentlemen, we are collaborating with a lot of other industries already. Collaboration, hindi natin inaangkin na tayo lang ang pinakamagaling. Hindi na to katulad nung panahon nung araw na ang pinakamagaling lang networker. Hindi na tayo ganon, ha? Huwag yun na babasagin ng mga empleyado. Ha? Hindi na binabagyan. Ang pinapakita sa kanila is may magandang option. We can collaborate. You can do this part-time. You can do this even if you're working some other jobs. Pwede mo gawin itong part-time, pwede mo gawing extra income. Why it will work today? Because maraming mga tao naghahanap ng extra income. Maraming mga tao laging nasa internet, laging nasa Facebook. O di imbis na nandun sila, yayain nyo sila dito na pwede pa nilang ma-monetize yung pag-internet nila.
Instead, ladies and gentlemen, of resisting, o kaya, alam mo yun, binabangga natin yung ibang industriya, let's collaborate with them. Huwag nating ipapakita na laging ang pinakamaganda na lang networking. Na parang pag hindi nag-network yung mga tao, ew. Let's offer them a better opportunity. Gusto ng mga tao ngayon, puro collab, collab. Narinig niyo na yung word na collab? So tuturuan ko kayo Ang offer ng networking ngayon, hindi na yung makikipagbanggaan kayo. Ang offer ngayon, collaboration. Pag sabing collab, they are doing something else, pero pwede nilang isabay ang Ascender International. The lifestyle of a true network leader. Ano ba lifestyle ng true network leader dito? Ang future niyo dito is very simple. Ayaw na namin kayong silawin sa material na bagay. Given yan Ilan na ba nagkakotse dito? Travel? Ilan na ba nagka-travel dito? Yumaman, naging milyonaryo, marami na. Pero ang talagang lifestyle, ladies and gentlemen, other than material things, ang tunay na lifestyle for me is wala ka o less ang stress mo sa buhay. Ano pa? Peace of mind. Ang tunay na joy, yung may pera ka na meron kang peace of mind. Ang totoong lifestyle ng network leader dito is that you can leave your network anytime. Pero may peace of mind ka kasi sa system ni Ascendra, kahit na magbakasyon ka, tuloy-tuloy pa rin yung business mo, yung network mo, kasi meron kang leverage through the company. Hindi yung habang nasa bakasyonan ka, lagi mong hawak yung cellphone mo at iniisip mo kasi, baka sulutin yung downline ko. Baka mag-quit and everything. Hindi ganon. So ang true lifestyle ng network marketing is this. Ang future niyo dito is very simple. You will have the money to enjoy your time and you will have the time to enjoy your money. Maraming mayaman, may pera sila pero wala silang oras. Pero mas marami akong kilala, puro oras pero walang pera. Ang daming oras. Pero sa Ascendra, may pera ka na, may oras ka pa. Papayaman tayo dito, pero you will have the money or you will have the time to enjoy your money. Gusto nyo ba ng ganong lifestyle? Gusto nyo ba na ang lifestyle pag nagbabakasyon kayo, 100% of the time, 100% you are in the now. Marami kasing tao pag kumita, wala sila sa now. Ang daming lumilipad sa isipan nila. Yung network nila dito, network nila dyan, yung ganito, yung ganyan. Dito ang gusto natin Gusto natin pag yumaman kayo dito, may peace of mind ka. Why it will work, ladies and gentlemen? People are not only after flashy cars. People are not only after money. People are after peace of mind. People are after the real joy. People are after what? Stress-free na buhay. Aanuhin mo yung pag-network. Ang ganda nga ng sasakyan mo. Naka-Louis Vuitton ka nga. Pag-uwi mo naman sa bahay, ang ulam mo, cup noodles. You get me? Aanuhin mo yung mga ganun lifestyle. This time, we will guide you. May financial education ang bawat isa sa inyo. Ang maganda sa Ascendra, we will teach you how to make money. Pero pag may pera ka na, tuturuan ka rin namin paano i-manage ang pera mo. Kasi, we found out na pag itong mga purdoy at yumaman, wala sila ng right education to handle their money. Nabigla Siyempre, nasabik. Sino ba naman ang ayaw kumain ng Buffett? Apakasarap ng Buffett. Sabi sa akin ng isang distributor, Hotline, thank you. Sabi ko, bakit nakaranas na ako ng Buffett? Sabi ko, okay, good. Hindi ko na lang kinorek. Sarap Nasasabi ka mga tao And it's okay. Meron lang dapat hangganan. Basta huwag kayong mag-alala. Pag kumita kayo, ipaparanas namin sa inyo yung tunay na lifestyle ng network marketing. Yung hindi ka nag-aalala sa pera. Galing ako sa hirap Believe me, ang pinakamahirap na mararanasan ng tao sa buhay, yung walang pera. Mas mahirap ang problema sa pera kaysa sa love. Tigilan nyo yung love. Payaman muna kayo sa love na yan.
Ay, mga bata dito, tigil-tigilan nyo, ha? Unahin nyo yung nanay nyo. Unahin nyo yung mga mahal nyo. Unahin nyo munang yumaman. Mas masarap ng may pera. Both sa lalaki at saka sa babae. Yung mga babae, gumawa ng sarili yung pera sa networking, sa Sendra, para hindi ka subdued. Para pag nagloko-loko yung asawa mo, palayasin mo. Ayan, natuturo ka tuloy, Aaron. Sabi na Lucy, narinig mo yan, ha? Bistado yung dalawa, oh. No kidding, mga babae. Be independent, you must have your own. So para meron kang sariling kakayahan para gumastos on your own. Mga lalaki naman, please, naka-wire tayo, hardwire tayo, that we have to really provide. Gandahan nyo yung buhay nyo. Magsumikap ka. Pag wala kang power, wala kang authority, wala lahat. Ganito ang tingin sa'yo. Kaya magsusumikap kayo dito, because again, saan nyo gagalingan pag hindi nyo po ginalingan dito? Are you with me? Lifestyle. Ang sarap na lalaki ka, nakakapagbigay ka sa nanay mo, nakakapag-aral yung mga anak mo sa gabi. Pag nilambing ka ng nanay mo, anak, meron ka bang ano dyan, Gcash? Hindi na ikaw yung sin lang. O kaya ikaw yung, si nanay naman, lagi na lang nanay. Maganda yung paghiningan ka, send. Tapos ang reply sa'yo ng nanay mo, love you. Kahit hindi nagla-love you, pero pag Gcash, love you. Gusto niyo ba ng ganon? O kaya anak mo, o kaya misis mo, and everything. Money is not the most important thing in the world, but everything that is important is affected by money. Hindi man importante ang pera, pero lahat ng importante sa mundo, apektado ng pera. Pag wala kang pera, wala kang choice. Kung ano yung nandyan, yun na yun. Hindi ka pwede mamili. Pero pag may pera ka, may choice ka. Tandaan nyo yun, mga boys. Pag nandito ka, gusto mong bumaba, anytime pwede. Kasi may pera ka eh. Pero pag nandito ka at gusto mong umangat, wala ka magawa. Sawa ka na sa steak, di, magtuyo ka muna. O yan, sarap ng tuyo, ah. Huwag lang araw-araw matuyo din balat mo eh. Pag sawa ka na sa buffet, doon ka sa turo-turo. Pag sawa ka ng magkotse, di mag-tricycle. Pero pag nandito ka, at walang-wala ka na. Ano lang? Tuyo, ayoko niya. No choice doon, huwag na lang kumain. Mas mababa sa tuyo, huwag kumain. Tama? Ayaw mag-tricycle, ayoko. Di maglakad. Are we clear? Misconception ng network marketing. Sa mga nakikinig, lalo na sa mga abroad, ang network marketing hindi siya quick rich scheme. Hindi ito yung pag nag-join ka, madali, iyayaman ka. No. This is like any other endeavor. Magsasacrifice ka, kukumit ka, mahirapan ka, may rejection and everything. Maganda lang dito, ang taas ng chance mo para maging successful ka. Kasi may mga nagtuturo sa'yo. Ang misconception dito is that magre-recruit ka lang, wala kang gagawin. Mali. Dito may effort talaga. Misconception, walang benta-benta. May benta dito, naalala nyo, retailer? Huwag natin masyadong gawing glamorous yung networking para makakuha lang kayo ng prospect. Alam nyo kung bakit? Magma-mindset ka ng prospect na hindi to networking, na hindi ganyan na networking, pero pagpasok, sasabihin mo rin networking. Gets nyo ako? So sabihin nyo na yung totoo. Yung misconception na na maraming misconception eh. Walang effort. Misconception dito, pyramiding. Well, hindi siya pyramiding. Nagkataon lang pag dinrawing, pyramid. Kasi ang hirap naman i-drawing ng Kasi yung iba iniisip pyramiding. Hindi po, pakitaan nyo ng ganitong drawing yung mga nagsasabi pyramiding tayo. Sabi, nasa taas lang kumikita dyan. Hindi, sa drawing lang yun. Kunwari, ikaw to, ikaw, ganyan, sasabihin. Ito lang kumikita, hindi po, sa drawing lang yan nagkataon, pababa ka si drawing. Pwede ko rin naman i-drawing yan ng ito ka, nag-recruit ka, ito, nag-recruit din, ito, nag-recruit, ito. Kumita ka? Nasa ibabaw ka pa ba? Hindi na, nasa ilalim ka na. Gets nyo siya?
Hindi, pyramiding yan. Paano mo i-drawing yung left and right? Ito ka. Oh, di ba pag nag-explain tayo sa binary, left and right. Ito magre-recruit left and right. Hindi ka pa natapos. See, pyramid, pyramid. Sabi mo sa kanya, paano ko i-drawing yan na hindi ganyan? Ikaw to, mag-recruit ka, left and right. Tas ito, left and right, ganyan. Spaceship yan eh. Paano mo i-drawing yan, boy? Oh, paano mo i-drawing? Paano mo ito i-drawing na hindi ganito? Ganyan talaga eh. Presidente ng kumpanya, may VP, may junior VP, o merong etc. Dito rank and file. Andito na yung mga utility, nandito na yung janitor. Ano ba yan? Pyramid? Ganyan lang talaga siya ilatag, pero hindi siya pyramid. Gets niyo ako? Ang hirap i-drawing nito nang hindi ganito eh. Kasi nga mangyayari sa kanya ganito mag-recruit ka, isang left, isang right. Paano mo i-drawing to? Siya rin mag-recruit, isang left, isang right. Ang hirap niyan, ganyan mangyayari dyan eh. Ang gulo. Pag ito bumili, magkano pairing mo? Bahala ka. Ikaw mag-isip. Hindi ko na kayang ipaliwanag yan, lintik na yan. So hindi siya pyramiding. Hindi dito yung pag nauna ka, mas may malaki kang kita. Of course, may spirit ng pioneering. Malaking bagay po yung pioneering. But let me tell you this honestly. To the pioneers of Azendra, you will be bitten. Tatalunin ka na mga magjo-join sa atin 5 years from now kung mas masipag sila sa'yo. Kung mas masigasig sila sa'yo. Oo, may head start ka. Kumbaga sa karera, pag sabing head start, pang! May mga nakatakbo na. Nauna ng 2 minuto, ang layo na nun. Pero yung mga susunod na tatakbo, may chance siya na malagpasan yung mauna kung yung nauna, pepetiks-petiks din. Naalala niyo yung kwento ng pagong at saka ng rabbit? Kaya hindi ibig sabihin pioneering kayo, absolute, yayaman ka. Hindi. Tatalunin ka nung mag-join a year from now, 2 years from now, kung magiging masipag sila. Kung mas marami silang marirecruit. Kung mas marami silang dadala. Kung mas matibay ang loob nila. Kung hindi sila magpapadala sa rejection. So, misconception dito, hindi ka yayaman basta-basta dito. Kailangan mag-effort ka. Walang pinagkaiba yan sa gym. Mag-enroll ka sa gym, sa Fitness First or wherever, sa Anytime Fitness. Kahit gaano ka mahal, pero hindi mo naman ginagawa, hindi ka naman nagpupunta, hindi ka nagte-treadmill, may mangyari sa'yo. Kaya marami maririnig sa networking, nagbayad ako dyan. Wala man nangyari man. Pag tinanong mo, ano man ginawa mo man? Alam mo sagot? Wala man. Hindi wala talagang gano'n. Ang sarap i-dart eh. Kung may dart ka lang. Gets niyo ako? Enroll to a good gym. Fitness. Maganda. Kahit na gaano kaganda, kahit gaano kamahal yung in-enrollan mo, pero hindi mo siya gagawin, walang mangyayari. Kahit bumili pa kayo ng executive, if you don't invite, attend trainings, you don't do the effort, anywhere you go. Kahit mag-aaral ka sa pinakamagandang school, pero hindi ka mag-aaral, wala din. So yun ang number 1 misconception dito. A lot of other things. Ano pa misconception dito? Na pag walang nangyayari sa'yo, may mga misconception ng mindset na maraming tao. Pag walang nangyayari, hindi na sila para dito. Ladies and gentlemen, pag nagtanim ka at hindi ibig sabing tumutubo, walang nangyayari. Yung tinanim mo, nauuna mo na yung ugat nun bago tumubo. So dito, pag ginagawa mo siya, mauuna mo na yung character development. Sometimes walang maniniwala sa'yo. Bakit? Ikaw nga hindi mo mapaniwala yung sarili mo, ibang tao pa kaya? Ikaw nga hindi mo makonvince sarili mo eh. So sa una, usap, pero deep within, nade-develop ka na. Pag nagtanim ka ng isang buto, lupa, pag nagtanim ka, wala ka naman makita na nangyayari. Unless transparent yung lupa. Pero yung buto, inuugat na yan, di mo lang nakikita bago mag-shoot. Tama?
Ano nauuna? Ugat muna. Pag wala kayong nakikita visibly, ano yung ugat nyo? Kaya pagka tinahanapan kayo na resulta, ano sasabihin nyo? Nay, inuugat na. Cool ka lang, Nay, cool ka lang. Nuugat na po, sabi nung sa seminar. Gulo mo, Nay eh. Nuugat nga eh. Ganun talaga. O kaya yung misis mo. Sweetheart, cool ka lang. Ugat na. Ha? Cool lang. Lapit na. Tiyaga lang. Ganun talaga. Kasi pag tumubo na walang ugat, ano mangyayari? Imagine na bamboo na walang ugat. Ano mangyayari dyan? Ihian lang ng aso yun. Pag gumano yung aso, wala yan. Tumba yan. Ay, yung mga lalaking aso, ganun umihi. Di ba? Oh, tumba yan. You know, let me tell you this. Sa forest, yung mga fern, ang bilis nilang tumubo. Yung bamboo, 1 year, wala pa nangyayari yan. 2nd year, wala pa nangyayari dyan. Ikaw, na nasa forest, nag-aalaga ng forest na yun, i-judge mo ba yung bamboo? Wala pa nangyayari 2 years. Hindi katulad nitong fern, no? Tumubo na, umusbong na. Hindi mo i-judge yung bamboo. Kasi alam mo, 5 years pa yan. Sa business mo, wag mong i-judge siya on a day-to-day basis. Kung walang nangyayari, it's all part of the process. Huwag ka nang makipagtalo sa law of the universe. Problema sa atin minsan, we defy the laws of the universe. Gusto mo yung law mo na susunod. May sarili kang law eh. Pero bago ka pinanganak, gawa na yung laws of the universe na ikaw mismo, kailangan sundin mo yung law na yan because bago ka pa ginawa, gawa na yan eh. Hindi mag-a-adjust yung mundo sa'yo. Ikaw mag-a-adjust sa kanya. Pag sinabi dadaan ka sa proseso, dadaan ka. Yung table nga, ito ang cellphone eh. Cellphone. Dumaan ito sa proseso bago siya maging cellphone. Tama ba? But guess what? Yung mga gamit ba dito sa loob ng cellphone na to? Newly discovered? No. Yung mga material niya, newly discovered? No. Yung mga chemicals, yung mga battery, yung mga elements na ginamit dyan, bagong discovered ba? No. Existing na yung mga yan. Magnesium, iron, cobalt, lithium, existing na yan. May tao lang nag-isip, paano pa siya pagsasama-samahin ng tama para maging cellphone? Gets nyo ako? Yung cellphone, ikaw. Gawa ka na. Nasa'yo na para maging successful. Kailangan lang idugtong-dugtong yan para maging successful ka. Kailangan lang maging tama ka. Pero lahat yan ng kailangan mo para magtagumpay, lahat ng kailangan ni cellphone para maging cellphone siya, ginawa na yan. Pagdudugtong-dugtongin na lang. Pagsasama-samahin na lang para maging iPhone. Ganun ka din. Nasa iyo na lahat. Inaayos na lang. Sino mag-aayos? Yung experience mo. Yung experience mo. Yung rejection mo. Yung nang iwan sa'yo. Aray ko! Yung nang hurt sa'yo. Kasama yun eh. Sipin mo nyo yung table. Bago siya maging wooden table, saan galing? Sa puno. Ano ginawa sa puno? Pinutol. Kung ikaw yung puno, ang sakit nun. Pagkatapos mang mabuwal, hinila ka pa. Kinatam ka pa. Pero nalabas mo, magandang table. Dito, yung experience mo, mga taong nandyan, the universe, kakatamin ka. Ang sakit. Pain na, naging bato pa. Ang bagal ng grupo ko, kinakatam ka lang, boy. Trust the process. At the end of the day, the greatest manifestation technique in the whole world is written in the Bible. Ang dami niyong ginagawa sa manifestation niyo,
Ang dami mong affirmation. Di ba? Tama yun. Pero yung greatest manifestation technique na nasa Bible, ano sabi? Ask anything in prayer and believe. Sabi niya, di ba? Magdasal ka at naniwala kang sa'yo na. At mapapasa iyo talaga. Ang specific na kalagay. Whatever you ask for in prayer, believe. The magic word is believe. Whatever you ask for in prayer and believe, it shall be yours. Problema natin minsan pag nagdasal tayo. Ay ko to. Yes, bigyan mo na sa akin, Lord. Bigyan mo na sa akin. Pagkatapos mong magdasal, makukuha ko ba talaga kaya yun? Talaga kaya, pag nagdasal ka, 100% believe, detach. Detach mo na. Sa manifestation, marunong dapat kayo mag-detach. Pag gusto mo, detach. Nag-join ka dito, magiging successful ako, detach. Huwag na yung pag nandito ka. Kaya. Parang ako lang nahihirapan dito Parang malas ako. Pag tinanong bakit, tingnan mo yung palad ko, letter M, malas. Are we clear? Mariwanag po ba tayo? Ha? Ayan. O ano unique value proposition ni Ascendra International? Okay, ang unique value proposition niya, again, we offer not just the compensation plan, marketing plan, or the products, or kikita ka, yayaman ka. Unfortunately, old school na po yan sa networking kasi talaga namang kikita kayo, yaman kayo dito. Ang unique value proposition ni Ascendra is number one is clarity. Sabihin nyo, clarity. Malinaw dito, sinasabi namin, tuturo namin, ipapakita namin yung tamang daan para mabilis ang resulta ninyo. Again, people do not need motivation. People need clarity. Because when there is clarity, there is movement. Ang gusto mo lang naman malaman talaga, paano ba ako magiging successful dyan? So sa atin, ang unique value proposition natin, hindi na motivational, instructional na. We are a solution company. Why? May ginawa kami ngayon, Joseph, sa bawat grupo. The-diagnose ka namin para kaming doktor. The-diagnose namin what's wrong, what can be done, etc. Ito troubleshoot namin, tapos bibigyan ka namin ng reseta. Anong gagawin mo sa network mo? We give you the solution. Ito, magdidirect ka na lang. Kami magbibuild para sa'yo. Next Thursday, ang magsasalita si Jed. Second look of the marketing plan. Yung mga makikinig para malaman nyo kung bakit ka dapat mag-executive. So, ang program simple lang. Ang program na gagawin natin simple lang. Yung nakaraang linggo, lahat ng pay-in, paatin nyo ng Monday sa akin dito. Pagdating ng Thursday, Jed, second look. Mabilis lang yun, 1 hour. Kaya lang ako matagal ngayon kasi I need to explain everything. Friday, Joseph Lim. Ano topic ni Joseph Lim? Strategic. Alright? Strategy. Saturday, si Miko. Conversation that converts. So ako, Launchpad. Jed's second look. Joseph Lim is strategy. Tapos, fourth is Miko. Ang expectation natin, lahat to, idiot-friendly training lang para palong base networker na yung bagong pay-in ninyo. Gets mo siya? Sa week na to, builder na siya habang pinapanood niya pa yung nasa learning hub natin. Ganon ang turnaround niya. Next week, Monday, lahat na napapayin nyo rito, ako ulit Monday. Thursday, si Jed ulit. Friday and Saturday. Next week, yung mga bago sa time na to, sila naman yung bagong basic networker dito. Next week, Monday, ako ulit. Ano gagawin mo? Just plug into the system. May Zoom presentation tuwing 9 o'clock. May switch on pa kayo dito. May personal mentoring pa kami sa inyo.
May system pa yung grupo nyo. Ewan ko na lang talaga kung hindi pa kayo magiging successful. Pag hindi ka naging successful, ikaw na ang may problema, boy. Clear. Ang tibay ng infrastructure ng company, we have the training, the blueprint, and everything. Magdidirect ka na lang. Papaatinin mo rito. Titignan niya. Recorded pa to. Ilalagay pa sa Learning Hub. Ano pa gusto nyo? Ha? Kaya dito, maniwala ka. Yung mga nakikinig dito, ang taas ng success, ang taas ng rate nyo para maging successful talaga kayo. Bakit siya solution? Binigyan namin ng solution lahat ng mga problema ng basic networkers. How to do it, etc. How to launch? O, matatapos na ako. ESIA. Experience yung product. Uulitin ko ha. Pag may napapayin, anong gagawin? Use. Experience. Pag merong insurance, ipagamit. Pag may insurance yung binili yung package, i-enroll mo yung sarili mo. I mean, i-activate mo yung sarili mo. And then learn to share. Share the business, share the products. And then start inviting. Saan ka mag-i-invite? Sa Zoom presentation o kaya dito tuwing mayroong presentation. Tapos ikaw, you keep attending. 4 times a week lang to. 1 hour lang supposedly. Nag-overtime ako ng konti. Dapat 8 tapos na ako. But I have to explain Dorothy. Dahil ako yung unang-una. Experience, share, invite, and attend. Tapos yung idiot-friendly na trainings natin. Now, let me tell you, kung ito ang gagawin natin na kami mismong founders nyo nagte-train, gagawin nyo, magdadala na lang kayo. Susundin nyo diligently. Plus, nakaalam ito sa system ng bawat grupo. Alam nyo na talagang puputok ka dito within this year. Puputok ka talaga. Puputok ka talaga. Isipin mo, yung mga bagong pay-in. Sir, paano pag out of town? Kaya nga, bumili si Jed ng mga gadget na yan, no? Yung nasa gitna. Para yung mga nakikinig ng Zoom ngayon, kung gaano kami kalinaw nag-explain ngayon, ganon din kalinaw habang nakikinig sila. Ang linaw nito. Sa mga nanonood sa Zoom, pinagpapalit-palit sa screen nila yung nakalagay dito at saka ako. Meron akong hangganan. Dapat hindi ako lumagpas daw dito para kitang-kita ako. Grabe talaga si Jed eh. Video na, technician pa, director pa. Sabi sa akin, pagpasok sa room ko, Sir, kahit CEO ka, ikaw utusan ko ha. Kita mo yun? Sabi sa akin, sige, sabi ko, huwag ka lalagpas sa ganito, sir, para yung mga nag-zoom. Because he was so concerned na yung mga nasa Zoom, marinig ng malinaw. Because the truth is, mas maraming nakikinig sa atin sa Zoom sa mga oras na ito. Across the philippines and abroad. So, in your switch on, wala tayong problema dyan. Sino nakakapag-pay dito sa switch on? See? Almost 50% of the room. Yung napapay-in nyo, hindi na kayo mahihirapan sa kanila anong ititrain nyo kasi next Monday, attend sila dito via Zoom. Send nyo lang yung link. Sa pinaliwanag ko kung ano network marketing, naging malinaw ba no networking? Malinaw ba na wala kang choice? Malinaw ba that this is the best opportunity? Kasi ang pinaliwanag ko dito, ang Launchpad, the how, the what, and why of the business. Yun lang. Next Thursday, Jed will explain konti about turbo. Kasi ang pinaliwanag nyo sa AIF ninyo, nung switch on ninyo, konting-konti lang. Yung pinalabas nyo yung video ni Miko Imson, 7 minutes lang yun. Kaya may second look, may clean technical training para yung mga prospects ninyo na hindi pa nag-upgrade ng executive, mag-executive after the second look. Sino nag-explain? Management na, si Jed na. Pagdating ng Friday, Joseph Lim, strategy na paano siya magre-refer, paano siya magdadala, paano siya magre-recruit. Yun na yung ituturo ni CSO. Pagdating ng Friday, si Mr. Miko Imson, conversation, basic skills na.
paano siya makakapag-convert ng prospect to pay in? 4 na tigwa 1 hour lang. Next week, basic networker na siya. Ang tawag dyan, pinabibilis namin yung turnover or yung turnaround. Sorry for the term. Pinabibilis namin yung turnaround para yung novice, yung bago, mabilis siya maging networker. So tandaan nyo, itong Clarity and Activation series natin para ang processor. Pumasok yung tao, paglabas niya, basic networker na siya. Kaya ang tawag dito, processor. Ito siya ito yung system, parang box. Pumasok dito yung tao, pina-attend nyo yan, Monday, Thursday, Friday, and Saturday. Thursday, Friday, and Saturday. Paglabas niya, iba na angas niyan. Iba angas niya. Clear niya? Dito, lalamya pa. Paglabas niya dito. Nasaan kayo mga recruit? Nasaan kayo? Nasaan kayo? Dito, hiya pa siya. Sasabihin pa sa'yo, apply niyo. Ano? Paglabas dito, apply! Saan ka tutak na? Saan ka tayo ba na-recruit ko? Ulo, dadala ko. Yun ang gusto nating turnaround. Kasi a lot of people, ang kulang sa kanila, they're motivated, they really want to make it happen, they're excited, pero they're blinded what really to do. Kasi syempre, hindi naman natin maasikaso lahat kayo bilang upline. So what we want you to do, magdidirect kayo, kasama nyo kami, katuwang nyo kami. Now, do we limit this training to us? No. Darating ang panahon, in one way or another, may hindi kayo maisasalpak dito tama? Pailan-ilan. Di ikaw na ang gumawa nito sa kanya kasi natutunan mo. Kaya nga maganda yung ginawa nito. Alam mo, 90% nandito, luma Yung bago, tinulak palabas. Sabi, doon ka. Senyorito to boy. Kami muna. Kasi we expect the leaders here that when the time comes, kayo din, kaya nyo explain to. Kayo dapat nagpapaliwanag niyan. So simple lang, ang ano natin, idiot friendly. Ano yung una? Launchpad, the what, the how, and the why of the business. Dito, madali na. Yan po yung pinakalaman ng training na to. Alam niyo yung iba sa inyo, pag tumitig sa akin, tagusan. Kasi habang tinitignan ako ni Aldem, hindi siya nakatingin sa akin. Iniisip niya na yung grupo niya, nga, ganito yung gagawin ko, mamaya, ganito na. Ang dami nakatingin sa akin na lagpas Ang tinitignan, nga, mamaya, etc. Tama ba ako? Na-excite ba kayo mga leaders? Kasi meron na kayong papasukan at sasalpakan. And I'm happy to tell you. I've been in this business long enough to tell you, 30 years. Ascender International pa lang ang merong ganitong klaseng programa. Tayo pa lang. Hindi tayo kanya-kanya rito. May problema kayo? Lapit kayo sa amin. Meron kaming open door policy. The FPs, the founding partners know that. Hindi kami dito hero, hindi kami dito imperialist. Ayaw namin magpaka-VIP dito. We want to be known as ordinary people like you. Kilala ako ng mga FP dyan. Yung iba, pag nagpa-video, it's no problem. Pagka nagpa-greet kayo, okay kami dyan. Sisipagan nyo lang. Ang ganda ng term na sinabi ni CSO dun sa isang grupo nung nakaraan, and I wanna use this as my closing. May sistema na, gawa na, we have the right team inside. We have the best team and I'm proud of our team inside. Nakita nyo ba yung Ascender experience? Yung iba hindi pa. Panoodin nyo naman yung Ascender experience. Yung nagsasalita si Miss Donna. Ha? Si Marvin parang nagtutula. At dito po, dito kayo kukuha ng ano nyo. Para po, alam na ni Marvin, ayusin mo. Parang nagtutula Ikaw talaga, Marvin, ha? Ayan, yung mga team natin yan.
They work so hard and everything. Gawa na yung sistema. The Complan is really working. After about 6 months, we've paid enough distributors. Naramdaman na maraming leaders yan dito. Ang magandang term na gusto namin sabihin, dagdagan nyo na lang yung sipag ninyo. Dagdagan nyo na lang. Because, again, kailan pa tayo magkakaroon ulit ng opportunity na katulad nito? Pioneering ka, kami nag-found, kasama mo kami, hands-on kami. Huwag niyong hintayin na umiikot na ako sa buong mundo. Na hindi nyo na kami mahuli dito ni J-Lim. Samantalay nyo habang nandito pa. Because this year, ladies and gentlemen, this year, ang goal natin, 50 ATC across the Philippines. Kanina, Monday, ang unang task ni Mr. Miko Imson, I gave him the number because we are now looking for a branch in Cebu. Cebu City. We'll be putting up our branch in the next 2 months. May branch na tayo sa Cebu. We'll be opening up Davao and Cagayan de Oro. So, malapit na yung approval natin sa Italy. Meron tayo sa Tacloban and Ormoc. Another group is trying to get Antipolo. Meron tayong Bacolod and Iloilo. 50 by the end of the year. May international pa tayo, upcoming ang, ayoko munang sabihin, dahil baka may makapanood. Dumaguete, care of course, CJ Pineda. Meron tayo dyan. FP rin natin. So lumalaki siya, dumadami. And I want you to be positive about this. Irrespective of whatever you're going through in your life right now. Di ko alam kung ano yung pinagdadaanan ng marami sa inyo. Personal, professional, or whatever in your business. Lagi niyong iisipin ang buhay is nag-i-improve po. Life is getting better. Tignan mo yung buhay mo ngayon kumpara before. Mas maayos ba yung buhay mo ngayon? Mas maganda ba yung buhay mo? Monetary, pwedeng wala. Pero baka mas masaya ka ngayon. Baka before may pinagdadaanan ka na nalagpasan mo na ngayon. In other words, humankind, ang buhay ng tao, dinesign ng God na mag-improve, na gumanda. Kahit hindi po kayo mag-international, example, hindi ka pa nag-ascendra, pansinin mo nung 15 years old ka, pagdating mo ng 16, naging maayos ba yung buhay mo? Mas naging maayos kaysa nung 15 ka? Nung 20 ka, mas naging maayos ba yung buhay mo kaysa nung 18 ka? And if you try to, yung summation, yung ano lang, zero sum total, at the end of the day, mas nag-improve ang buhay mo ngayon. Ang turo doon is kung ay nag-i-improve, yung business mo sa Ascendra, take that philosophy. Mag-i-improve ang buhay mo dito. Ang nagpapatagal lang kung ba't hindi nag-i-improve, kasi punong-puno ka ng worry. Punong-puno ka ng fear. Yun ang nagbablock ng manifestation mo. And if we want, ladies and gentlemen, the greatest secret to manifestation is to just try to detach. Kasi naniniwala ka in your heart, mangyayari, magaganap, lahat ng pinagdadasal mo. You know, your worry becomes your silent prayer. Kaya huwag kayong mag-worry. I-arrest mo kaagad. Pag nag-worry ka, may 3 bagay ka lang sasabihin. And that, you have to be conscious about this. Pag magne-negative na yung mind mo, bumabalik ka na sa narrative mo, nag-worry ka about the future, may 3 ka lang banggitin. Stop, delete, cancel. Yun lang. Stop, delete, cancel. Magugulat ka, mawawala. Wag lang pag nasa jeep ka. Stop! Ay, diba? Hindi, totoo po yun. Magkaroon kayo ng consciousness that every time you go to the spiral of really worrying again, being anxious again, just tell yourself, stop, delete, cancel. Number 2, you have to believe in a higher being, whether you like it or not. Kasi human as we are, limited
ang thinking natin. Limited ang kaya nating sagutin sa buhay natin. Pag wala kang pinaniniwalaang mas mataas sa'yo at hindi mo kayang isa lang, mababaliw ka para hanapin yung sagot kung ba't nangyayari sa'yo yung nangyayari sa'yo ngayon. Gets mo ako? Kahit na atheist ka, kahit na imbento lang, kailangan may paniwalaan ka para pag nandun ka na sa sagad sa buhay mo na may hindi ka maipaliwanag na nangyayari sa'yo, meron kang papasahan. Sino piniwala ang Diyos? Tapos hirap ka na. Ano sasabihin mo? Hindi ka tulad pag may pinaniniwalaan ka, bahala ka na, Lord. Ang pinakamagandang magagawa ng belief na yon, may papasahan ka. So if you don't know the answer in whatever happening in your life, in your business, in a center right now, pasa nyo lang po. And just be confident. Ang ganda ng programa namin para sa inyo. At the end of the day, ang goal namin, hindi ka namin tatantanan hanggat hindi kayo mayaman. Maraming salamat. Thank you very much. And more appreciation, everyone. Thank you. Picture. Facebook. Done. Ayan, si Hondred. Si Nicole Hondred. Mayaman na siya kaya Hondred na. Rado lang eh. Okay, official. You know what to do. It's time to put your phone down and raise your attitude. The God who made the birds, sea, sun, and the moon isn't somewhere far away. He is standing in the room. So let it scream, let it shout, let him know what you're about. Keep it moving and grooving. Don't leave a single doubt that today is the day that the Lord has created. Why would I sit around just waiting? Let's have a celebration. Thank you, thank you. And